Ka-Express, posible pa bang makasingkit ang 7-3 Pinoy Center sa Milwaukee Bucks sa pamamagitan ng NBA Exhibit 10 contract bago magsimula ang 2026-27 season? Unang dapat nating linawin, wala pang kumpirmadong report na direktang nakikipag-usap ang Milwaukee Bucks sa kampo ni Kai. Pero hindi rin sarado ang pinto. Ayon sa pinakabagong ulat tungkol sa kanyang NBA pursuit, nagkaroon umano si Kai ng mga alok para sa 2026 NBA Summer League, pero pinili ng kanyang kampo na pag-aralan ang ibang pathway, kabilang ang Exhibit 10 contract at posibleng USNCAA route. Timing ang dahilan kung bakit interesting ang Bucks. Matapos ang malaking pagbabago sa Milwaukee, umalis sina Giannis Antetokounmpo at Bobby Portis, habang dumating sina Tyler Hero, Kelly Oubre, Jamie Jackson Jr., Kasparas Giannakoulias at Nate Ahmed. Nananatili rin si Miles Turner bilang pangunahing veteranong center. Ibig sabihin, may established big men na ang Bucks, pero nasa transition at development stage din ang kanilang roster. Ang Exhibit 10 ay isang 1-year minimum salary, non-guaranteed agreement na karaniwang ginagamit para makapasok ang isang player sa training camp. Maaari itong makonvert sa standard o two-way deal bago ang regular season o maging daan patungo sa G-League affiliate ng team. Kaya posible pa rin masingit si Kai, pero hindi bilang siguradong rotation player. Ang realistic target ay private workout, medical evaluation, training camp invitation, at pagkakataong patunayan ang kanyang rim protection, passing at size. So ang tanong ngayon, handa bang tumaya ang Milwaukee sa isang low-risk developmental project bago ang final roster cut? Ang pinakamalagang development sa sitwasyon ni Kai ay hindi ang pagkawala niya sa Summer League, kundi ang posibilidad na ibang ruta ang pipiliin ng kanyang kampo. Noong unang bahagi ng July, sinabi ni Gilas head coach Tim Cone na ang pagkaunawa niya ay dadalo si Kai sa NBA Summer League, pero pagdating sa huling bahagi ng buwan, lumabas ang mga ulat na hindi na siya tutuloy sa Las Vegas kahit meron naman siyang mga offer. Sa halip, kabilang sa mga pinag-aaralang direksyon ay ang Exhibit 10 contract at US College pathway, at ipinapakita nito na buhay pa rin ang NBA plan pero wala pang malinaw na team o finalized contract. Dito pumapasok ang Milwaukee Bucks bilang isang interesting hypothetical destination, hindi dahil may leak negotiation o confirmed invitation, kundi dahil biglang nagbago ang direksyon ng franchise. Matapos ang 32-50 season at pagkawala sa playoff, ipinagpalit ng Milwaukee Bucks ang kanilang franchise icon na si Giannis Antetokounmpo kasama si Bobby Portis. Bilang kapalit, nakakuha ang Bucks ng kombinasyon ng proven scoring, young players at draft assets, kabilang sina Tyler Hero, Jaime Jackson Jr., Kelly Oubre, Kasparas Giannakoulias at Nate Ahmed. Ang bagong era ng Milwaukee ay hindi na lamang tungkol sa agarang championship push, malaki na rin ang halaga ng player development at paghahanap ng murang talent na maaaring palaguin. Pero dapat ding maging realistic tayo. May Miles Turner ang Bucks, isang established NBA center na kayang mag-protect ng rim at mag-space ng floor. Nariyan din ang batang si Kelly Oubre na kasama sa major trade package at natural na magiging bahagi ng long-term development plan. May forward center depth din mula kina Pete Nance at iba pa ang versatile frontcourt players. Kaya kung bibigyan man ng pagkakataon si Kai, hindi siya papasok bilang automatic backup center o bilang kapalit ni Giannis. Mas makakatulong na tingnan siya bilang third unit big man, training camp competitor o developmental center para sa Wisconsin Herd, ang G-League affiliate ng Milwaukee. Ang advantage ni Kai ay hindi niya kailangang agawin agad ang starting role. Kailangan lamang niyang ipakita na may unique skill package siyang sulit i-develop. So ano ba talaga ang Exhibit 10? Ito ay karaniwang 1-year minimum contract na non-guaranteed. Pinapayagan nitong dalhin ng NBA team ang isang player sa playoff program at training camp. At kapag na-waive ang player at sumali siya sa G-League affiliate ng parehong organisasyon, sa itinakdang panahon, maaari siya maging eligible sa Exhibit 10 bonus. Maaari rin itong i-convert sa two-way o standard NBA contract bago ang regular season, depende sa roster situation at performance. Hindi ito garantiyan ng NBA minutes, pero nagbibigay ito ng official entry point sa organization, kasama ang coaching, system exposure, medical evaluation at daily competition laban sa mga NBA level players. At may isang complication, mukhang nakalaan na ang Milwaukee sa tatlong two-way prospects na sina Cormac Ryan, Cam Jones at Rafael Castro. Official nang inanunsyo ang two-way deal ni Cam Jones habang inuulat na hawak din ng Bucks sina Ryan at Castro para sa ganong arrangement. Kung kompleto ang tatlong slots, hindi agad available ang two-way conversion
para kay Kai maliban kung may rooster move. Gayunpaman, hindi nito automatikong isinasara ang 7-10 possibility dahil hiwalay ang off-season training camp competition sa two-way allocation. Sa off-season, maaaring magdala ang isang NBA team na mas maraming players kaysa final regular season roster at bago ang opening night, kailangan itong bawasan sa 15 standard contracts at hanggang 3 two-way contracts. Kaya habang hindi pa final ang training camp group, may theoretical space para magdagdag ng project player o camp week, pero bawat dagdag na pangalan ay may katapat na competition. Hindi sapat ang pagiging 7-3 o ang pagkakaroon ng malaking Pinoy fanbase. Kailangang mapatunayan ni Kai na kaya niyang tumakbo sa tempo ng NBA, mag-defense sa pick and roll, mag-rebound laban sa physical centers, at gumawa ng mabilis na decision sa short roll. Kung Milwaukee ang titingnan, ang pinaka-logical na pitch ng kampo ni Kai ay simple, low financial risk, unusual size, professional experience abroad at development upside. Hindi kailangan pangakuan ng guaranteed spot. Isang workout at training camp opportunity muna ang dapat habulin. Doon tunay na malalaman kung ang skill set ni Kai ay bagay sa bagong box system. At sa basketball fit, may mga dahilan kung bakit maaaring maging intriguing si Kai para sa Milwaukee. Una, hindi normal ang kanyang size. 7'3", kaya niyang magbigay ng vertical presence sa depensa, baguhin ang tiro sa loob, at maging lob target sa pick and roll. Ikalawa, mas malawak ang offensive skill set niya kumpara sa karaniwang traditional center. Nakapagpakita na si Kai ng soft touch, passing vision, at kakayang umatake mula high post. Sa isang rebuilding team na may mga ball handler tulad ni Tyler Hero at Kasparas Jakushonis, maling subukan ang isang malaking screener at interior finisher na marunong din maghanap ng cutter. Pangatlo, may sense ang developmental environment dahil meron ng Turner at Ware. Hindi kailangang piliin si Kai sa mabigat na NBA role. Maaari siyang matuto sa veteran center, mag-adjust sa defensive terminology, at magkaroon ng mas maraming repetition sa G-League. Para sa box, mura at low risk ang ganitong klase ng experiment. Para kay Kai, mahalaga ang pagkakataong manatili sa loob ng isang NBA organization sa patuloy na tumitingin mula sa labas. Pero may malinaw ding obstacles. Ang pinakamalaking concern ay lateral mobility at defensive coverage sa modern NBA. Madalas hinihila palabas ang center sa pick and roll, handoff at 5-out offense. Kailangan patunayan ni Kai na kaya niya mag-drop coverage nang hindi nahuhuli, mag-recover sa rim at paminsan-minsan mag-contain ng guard sa open space. Ito rin ang naging bahagi ng honest assessment ni Coach Tam Baldwin. Malaking tanong ang mobility, speed at kakayang magbantay ng mas mabilis na frontcourt players. Mahalaga rin ang physical readiness matapos ang kanyang ACL injury at mahabang recovery process.